Okay, magandang hapon mga kamukil, no? So nakikita nyo, nagpapatay tayo ng bahay kubo. Ito yung bahay ko dito mga kamukil, na kung saan unti-unti kong binabayaran itong luti na to. So ano-ano ba mga kamukil, yung mga dapat gawin natin kapag mayroon tayong luti. Dapat ba magpabahay tayo kaagad? Uunahin natin yung bahay, no? So itong video na to, isang idea lang po ito sa mga gustong magpapagawa ng bahay ng hindi kayo masyadong na pre-pressure, no, pagdating ng araw. So kapag ganito mga kamukil, sa akin madalas ko nang na-i-experience o base po sa aking experience sa paggagawa ng mga bahay, katulad ng pagtatayuan pa lang, no, itatayo pa lang yung bahay sa isang lote. O ano-ano ba yung mga madalas kong ina-advise sa kliyente natin? Unang-una mga kamukil, yung pinaka lagi kong sinasabi sa kanila, daanan. Kapag mapasukan ng sasakyan, importante ito. Pag deliver ng materialis, kailangan yung mga materialis nasa tapat ng talaga ng luti natin, no? Pero hindi pare-pareho yung senaryo. May mga luti din na hanggang doon lang yung materialis, hahakutin pa na tao papasok. May mga ganyan, no? So double humbling po yan. Mas malaki yung gastos kapag ganyan yung senaryo ng luti nyo. Dito sa akin, tapat, meron ng daanan. So, maipasok na yung materialis dito. Unang-una natin titingnan yung daanan o ipapagawa, no? Daanan ng sasakyan na magtra-transport ng ating materialis. Pagka meron na yan mga kamukil, yung sunod kong ginagawa, dati kasi masikip pa to dito kagad ako nagpapatay ng pedestal. Yun yung inuuna ko, power supply po, no? Yan. Pagka meron ng power supply sa ating bahay mga kamukil, ito yung pinakauna natin gagawin, o ipapapasok o ipapatayo o ilalagay sa ating mismong lote, yung power supply. Ngayon, pag mayroon pedestal, makapasok na yung power supply, water supply na naman yung ating ipapasok sa ating pinakalote. Yun po, no? Yun yung una nating mga dapat budgetan, no? Kapag wala pa katulad pa nito senaryo yung lote nyo. Sa akin yung water supply walang problema kasi may kanal dito. So ito dito na side, dito pag apply ko dito sa lupa na to mga kamukil, marami pang mga magagandang lupa, no, na patag, flat, walang kanal. Ito kasi dito ko kinuha ko tong area na to kasi yan sana mga kamukil, kasali pa yan sa kinukuha ko dati, inuutang ko, no? Bala ko sana magiging pispan dyan ng konti. Ngayon matagal ko hindi napuntahan to kasi busy sa trabaho. Naibigay ng may-ari sa iba ding nangangailangan. So ito, yung plano ko magpispan hindi na matuloy, no? Pero titingnan ko lang, malaki pa naman tong luti na inutang ko dito. O baka magkakaroon ako ng kunting pispan, no? Yun na lang yung isang nakikita ko mga kamukil, kahit papaano kikita ako ng maliitan lang pagtanda ko, no? Yung manok sana dito, kaso lang may ano dyan sa kabila, may farm. So pigado na yung manok dito kasi pag mag-immunize yung kabila, tapos yung mga livestock natin. So yung ginagawa ko, kahit pispan lang, makasingit lang ako kunting pispan, mapasukan na siya ng mga 300 piraso na tilapia o 200, no? Pag harvest niyan, pag matanda na ako, may kikitain ako kahit kunti. So dyan makakalagay yung aking pinakabahay. Kung napapansin nyo, itong mga kahoy na itong mga kamukil, ito yung mga binigay sa akin ng bagong project ko ngayon na renovation din. Yung boarding house nakikita nyo lagi kong ina-upload, binigay niya yung mga kahoy kasi basura lang daw doon nakikita ko, pwede pang gamitin. So hiningi ko, binigay naman ng kliyente, so papasalamat din ako. Ito yung umpisa ng aking bahay. O yan sa mga nagsasabi dyan na mayaman na si Mungkil, no? Malayo po yan sa totoong sinasabi nyo. Siguro kung matsugi lang akong tao sa pagkontrata ko, ibig sabihin ng matsugi mga kamukil, pagdating ng mga materialis, sinab-standard ko, no? Lalo na may mga kliyente walang pakialam sa materialis, makita lang nila yung forma, nakatayo na yung bahay. Pero hindi po tayo ganon. Siguro makaya kong pagandahin. Gusto ko, kung gaganda man yung bahay ko mga kamukil, yung pinagpawisan ko talaga, pinaghirapan ko talaga, no? So ito lang muna sa pagka ngayon, baling maliit, importante may masisilungan lang kami. So at least inuuna ko mga kamukil itong pinaka luti. Bali pangalawang luti ko na itong na kuha, no, mula sa aking pagbablog at kasama na rin sa aking pangungontrata. So madalas dito mga kamukil sa pagbablog, no, pa unti-unti, pa inot-inot hanggang sa mabuo, makaipon, no, hanggang sa mabayaran ko to. So ito malaki pa yung kulang ko dito.
pero napilitan akong gumawa nito dahil unang-una may mga kasama ko sa trabaho malalayo, kaya sila muna dito yung mailalagay ko o titira, no, sa pinagawa kong kubo na to. Kumbaga magiging pang house to nila. O, meron tong kusina, CR, tsaka tubig, no? Pero separated lang yung mga yung septic, pinakakuha ng septic nito, plaplanuhan ko pa kung saan ko siya ilalagay. O, dahil meron na tayong pedestal, nagpapagawa kagad ako nitong kubo. Required kasi sa ano sa Davao Light, no? Kapag walang kubo na makikita, o hindi sila magkakabit ng ganyan. O naikabit ko na, o nagawa ko na yung pedestal, hindi na, kapag down na din ako sa nagprocess niyan. So ngayon, hinahabol ko mga kamil, sinisingit ko araw po ng linggo, sinisingit ko tong kubo na to para lamang po may pasok yung kuryente na yan. O, ganun po yung ano dito. At baka magtataka kayo, grabe naman kamukil, magkaganda yung bahay yung ginagawa mo, ganyan lang yung bahay mo. Wala tayong magagawa mga lods, no, mga idol. Ito lang yung maaabot ko. Sa katunayan, bigay pa yung mga kahoy na yan. Ngayon po, problemahan, hahanapin ko naman ito, yung pambubong niya, pangwuling, unti-unti lang. For the meantime mga kamukil, yung pangwuling, ito muna yung gagamitin ko. Ayan, ito po yung mga ceiling doon sa sinira naming bahay na renovation na nagkakaroon ng 10 kwarto. O nakikita ko mapakit, pakinabangan pa. O trinay ko si kliyente, sabi niya itatapon na yan lahat. O nagkuha ako ng mga pwedeng magamit. Yung hindi magamit, may kumukuha din panggatong. O papasalamat ako sa aking kliyente ngayon. Nabubuo yung kubo na to dahil sa mga kahoy yung binigay niya sa akin. So yan lang mga kamukila. Ayan, nakaputing to. Ang ginawa ko dito, pinapatong ko siya. May puting po yan. Ayan, ayan, may puting po yan. So doon nakikita nyo, yun yung pinatibay ko talaga, kasi yun yung pinaka foundation ng aking magiging recrap dyan, sa kanal na yan. Pagkatapos kong marikrapan yan, both side flooringan sa taas, tapos lalagyan ko ng harang dyan, pati doon lalagyan ko siya ng harang. Yan yung magiging pispan ko ngayon mga kamukil, yung kanal na yan. Yan yung gagawin kong pispan. Maglalagay lang ako ng trampa dito. Kapag umuulan, lalakas yung tubig, bubuksan yung trampa, siyempre may nakaharang na net para yung isda nandyan lang sa loob. Tuloy pa rin yung daloy ng tubig. Ito na yung magiging pispan ko. Tingin ko kasi yung mga 350 na tilapia dito. So plano-plano mga kamukil, no? Umpisa lang tayo sa maliitan, malay natin. Basta tuloy lang, yun yung pinaka-importante. So ayan, nakikita nyo may mga puno dito, no? Prutas po ito mga kamukil. Ito po yung marang na kung tawagin dito sa amin. Itong isang side na to, malapad yung dahon. Kikita nyo may mga bunga na siya. Pero patatapusin ko muna yung bunga nito, mapuputol to. Ang hindi ko mapuputulin dito mga kamukil, itong dalawang puno na to. Lansunis kasi yan kung tawagin dito sa amin. Ayan, may mga ano na, sumibol na mga maliliit na bunga niya mga kamukil. Lapit natin yan ano ba yun, may mga hindi na makita. Ayun pala ayan, napapansin nyo may mga sumibol na maliliit na bunga na, marami, no? So hindi ko yan puputulin kasi sayang. Nung nakaraang pamumunga nitong dalawang puno na to, nasayang lang kasi hindi na maibenta, wala nang bibili. Marami kasi mga lansunis din dito. So ngayon medyo kami yung nakaunang bumubungang lansunis dito sa Davao. Tama-tama to. Sakaling ibigay ng kalikasan na paharbisin tayo ng magandang ani nito, makakatulong to para makabili ako ng simento, hollow blocks, no? Makaharbis lang ako dito ng mga kahit 100 kilo lang o 50 kilos, no? Malaki na. Matimingan natin yung tang 100 yung kilo o 50 kilos, 5,000 pesos. Marami si HB na yung mabibili niyan, no? Makakatulong na yan dito sa pagre-recrap. So hindi ko to puputulin, no? Bawat ano ng lansunis, ang habol ko lang dito, hindi na ako bibili. Pwede pa ako mamigay, no? Kung may maghingi, binta yung iba, at least makakain talaga tayo ng prutas. Tapos dito na malalagay yung aking pinaka table, no?
round table yung gagawin namin dito. Yan, paikot dito sa puno na to. So, kakaroon ng upuan dito on the side. Doon yung kusina, ito yung tulugan nila, no? Sa mga kasama ko. Ito magiging kwarto nila. So, sa likod niyan, magpapail kami ng recrap, tapos flow-flooringan natin yung recrap na yon o CHB na lang. Doon yung iliguan nila, bagsak dito sa kanal. So ang kasunod kong gagawin, oh kanay diri kanang pangit mo ikuha eh. So ang ano nito, sunod yung papasok mga kamukil, magdrill na naman tubig, no? Water supply, pwedeng inumin. Siguro target ko dito nasa mga 100 feet, no? 100 feet yung ating ipapabaon dito sa ilalim. Thank you mga kamukil. Yun yung ating importanteng ipapasok muna sa ating luti. Una, kuryente. Pag may daanan na, papasukin natin yung kuryente. Pagkatapos ng kuryente, pag walang water supply, papasok muna tayo water supply. Pag meron na yung dalawa na yan, mag-ipon na naman tayo para sa pabahay natin. At is wala ng problema pag magagawa tayo ng bahay. Dahil ngayon mga kamukil, halos-halos bakal na. Ngayon nakikita nyo yung kubo ko, kahoy pa lang yan, no? Kasi wala pa tayong budget. Malay mo, bibigyan tayo ng Diyos ng pambakal balang araw o pang konkreto. Mababago din to. Thank you.